darating na linggo. Ayan. Ano naman yan? Sabihin naman yun, mas mahirap minsan nurse. Kaninang madali lang, di nyo simagot. Tapos ngayon, sabihin naman ninyo, mas mahirap yan eh. Ano ang madali sa inyo? Yan ang magpaliwanag. Hello? Nandyan ba ako? Ilan ba tayo? 62. Dami-dami oh. Hindi namin alam, brother nurse. Ah, Sinabi mo na, mahirap. alam yan. Hindi lang kasi nag-iisip eh. Bakit ako? Hindi ko alam. Pero nung nandyan na, nakakaya ko naman. Yun nga lang. Dumaan ako ng ihi. Di ba? Ano ibig sabihin ng Diyos dito? Totoo pa lang yung teacher pag sa school, na malo. Naiinis pala yung teacher pala pag ang mga estudyante hindi sumasagot. Kasi para bang naghapon siya sa salita, pala wala natutunan yung estudyante. Kaya pala siya nangungurot sa bugan, namilipit ng tainga, sa ilis sa teacher ba? Sabi niya. Kaya ngayon nakaka-relate na ako. Ganito pala. Pero hayaan nyo, hindi ako naiinis. Hindi rin ako nagagalit sa inyo. Bagkos, natutuwa pa ako. Bakit? Natutuwa ako. Para ako lang ang magaling. Kasi wag magkapaliwanag kayo at tama kayo, maging bobo ako. O, di ba? Ganun ba yan? Parang, Wag nagpaliwanag kayo. O, di ba? Tama paliwanag ninyo. Ako naman yung naging bobo. O di, salamat ako na hindi kayo sumasagot. At least, nasabihin niyo oy, ang galing ni Sir Nash, kayang-kaya niya, di ba? Ganun na lang lumabas kasi ayaw niyo magpaliwanag. Di ba? Sabi yung iba dyan nag-isip, okay kayo, labi kayo. Di ba? So, yan guys, yung mensahe na yan, sasabi yan, maraming dyan, maraming makarelate at maraming mapag-isip kung ano yung tama bang ginawa ninyo. Ang sinabi ng Diyos dyan, na hindi lahat ng tumutulong ay nakakabuti. Alam niyo kung bakit? Ang iniisip ninyo, nakakatulong kayo. Ang hindi nyo naisip, na naitulak nyo pala sila sa kapahamakan. Yung tumulong kayong ipinakita ba ninyo sa kapwa ninyo na matulungin kayo. Ipakita ninyo sa pamilya ninyo na matulungin kayo. Konting hiling, kahit meron sila, bibigay kayo agad. Para sabihin nila na mabait ka, matulungin ka sa kanila. Maraming tao ganito. Kahit nakikita ninyo na mayroon naman sila. Di ba? Hindi sila dapat bibigyan dahil mayroon sila. Pero, yun nga, ang kalooban ng mga taong yun, mapagsamantala. Sa pagsamantala na yon, naitulak nyo sila na makasala. Di ba? Yung patulan ng pare ka, pastor ninyo na sinasabi ko, na sinasabi ng pare ninyo na magbigay kayo ng ikapo dahil yun ang utos ng Diyos, na hindi naman, pag nagbigay kayo, parang itinulak niyo ang pare at pastor ninyo na mapapahama. Itulak ba ninyo na magkasala
So, ganun din dito. Na ang mga taong nagsamantala, alam nila ganun ka, matulungin ka, ika nga, pero ang pakay mo lang naman talaga, kakatumulong para sabihin, matulungin ka, o mapagbigay ka, kaya mo ginawa. So, sa ginawa mo na yon, kapahamakan ang meron sa'yo doon. Pero sa pagpigil mo na hindi mo pinagbigyan, alam mo naman na tama na meron sila, napigilan ang ginawa nilang magpasamantala. So, hindi ka nagkakasala at naligtas mo na sila. So, dalawa kayo maligtas. Di ba? Ngayon, dahil pinagkita si mama at si papa at nilinis ang ulo, ibig sabihin ng Diyos doon na bago pa tayo mamatay, makapagbago tayo, makapaglinis muna tayo sa mga nagawa nating kasalanang mali na hindi natin sinasadyang mali pala yun. Kaya yung hugas ng hugas sa si papa sa ulo, ibig sabihin na namatay na sila si mga papa eh. So, ibig sabihin ng Diyos doon, bago pa tayo mga matay, bago pa tayo lilikas sa mundo ng mga patay, makapaglinis na tayo. Paano natin malinis ang nagawa natin na yun? Hindi na natin nahayaan na pagsamantalahan tayo ng kapwa natin. Kaya maraming manluloko dahil nagpaloko tayo. Pag walang nagpaloko, walang manluloko. So pares kayo ligtas. Walang managot sa batas. Hindi sila nakukulong. Kasi hindi mo pinahintulutan na malukuhin ka. Katulad ako, maraming lumalapit sa ginagawa ko, maraming nang mimisid. Share pa, o ano pang mga tao sa akin, kuya. Mayroong isang mabigat, bedridden ako, wala din asawa ko, may dalawa akong anak, ako lang inaasahan. Hindi ako makabangon, nakaigal ako sa kama. Baka meron kayo mga 5,000 dyan, makatulong, malaking tulong na sa amin. Nag-uusap kami, video call, face to face. Bedridden ka pala. Ano. Sabi ko, hindi ang way ng pagtulong ko. Magbasa kayo sa mensahe ng Diyos, kung kailangan katulungan, matutulungan ka. Pero pagdating sa financial, wala akong may tulong sa'yo dahil hindi naman na pinag-utos ng Diyos sa akin. Nagdahaban ng conversation namin. So, bumaba. Kahit na lang tayo 4,000, wala hanggang 3,000, hanggang namabot tayo 100. O, di ba? Bakit baba, nagtatawaran pa? O, alam ko naman na nangluloko ako Madali lang maghiga dyan Sabihin mo na bedridden ka Ngayon, nagtingin ko sa mga wall dyan. Walang mga share. Wala talaga. Bago ko siyang Kasi ang alam niya kasi, matulungin pa na to siya. Ang daming tinutulungan ito. Magkasali nga ako, makatulungan ako, makabigyan ako. O, di ba? Ngayon kung pumayag ako, napahintulutan ko siya na magkasala para ko siyang itinutulak na maging manluloko dahil sa pinantulutan ko siya. So, isa ako sa nakakasala. Ngayon, dahil di ako bumigay, nailigtas ko siya. Na hindi ako napagsamantalahan, dahil alam ko naman talaga manluloko siya. O, di ba? So, ganun yung sinabi ng Diyos dito. Pag hindi dapat kailangan tulungan, kasi meron, hindi dapat kailangan tulungan. Di ba? Ganun yun Kaya marami sa atin naloko dahil nagpapaloko. Ito yung mensahe ng Diyos to, na bago pa tayo mawala sa mundong ito, makapaglinis tayo, kaya siya nagpaalala Paano? Itong hindi natin gagawin yung mga bagay na alam nating mali. Kaya lagi kong binabanggit sa inyo palagi yung mensahe ng Diyos. Sabi niya, nasaan ang pagbabago at pagsisisi ng isang tao samantala at ulit niya mga bagay na ayaw ko. Di ba? So alam natin na mali, huwag natin gawin. Ipatuloy natin ito habang nabubuhay tayo. Dahil sa gagawin ito, nakikita ng Diyos ang tunay mong gawain sa pang-araw-araw mo. Wala ka mang sinabi, pero nakikita ng Diyos. Kaya ang Diyos powerful. Ang sabi nga niya, walang lumalabas sa bibig mo. Wala kang sinasabi, pero nababasa ko ang puso mo. Wala kang sinasabi na nagbago ka. Pero nakikita ng Diyos yung sa araw-araw mong buhay na hindi mo na ginawa.
Wala ka rin sinabi. Pero hindi mo ginawa dahil alam mo na mali yon. Nabasa pa rin ng Diyos ang puso mo. Kaya hindi mo na talaga siya ginawa. So, dating ng araw na mawala ka sa marami kay dalanan, aksidente man, o nagkasakit man, at di ka na gumaling at namatay, ay di sa paraiso ka. Kasi nakapaghanda ka. Yun yung sinabi ng Diyos na laging handa. Yung paghahanda, yun na yun. Yung hindi mo na ginawa mga bagay na alam mong mali. No, di ba? Kasi lahat tayo may katapusan talaga. Ayon sa gusto natin, mamatay tayo. Kaya kamatayon, hindi dapat katakutan. Ito'y pinaghandaan. Sa papaanong paraan. Yung sinabi ko, na gumawa lang tayo ng palagi ng kabutihan sa lahat ng bagay. Tao, hayop, o bagay man. Kaya pag meron tayo nito, lagi mo pinaghandaan sa araw kung hanggang ka saan, hanggang kailan ang buhay natin. Ito yung paghahanda. Hindi yung mamatay ka na lang, magpatawag ka na pare, magsantalana ka. Di ba? Mamatay ka na lang, hingi ka ng kapatawaran. Di ba? Ang swerte mo naman. Patawarin ka na. Mamatay ka na lang, patawarin kita, di ba? Hindi ganun ang Diyos. Hindi mo na maipakita sa Diyos na ginawa mo yung bagay na yun. Paano mo matunayan na nagbago ka? Na hindi mo na magawa? Naghihingalo ka na lang. Nahingi ka ng patawaran ng kailangan ng Diyos. Yung makikita pa niya na hindi mo na ginawa ang mga bagay na ayaw niya. Paano mo maipakita yun? Di ba? Mamatay ka na lang eh. Sasabihin ng Diyos, 6 na oras at 20 minutos na lang natitira sa iyo, ulol. O, di ba? Kung narinig mo ang Diyos, sasabihin ka talaga, ulol, tanga, inutil na pag-iisip. 6 na oras na lang at 20 minutos na natira sa iyo, wala na akong gagawin. Ibig sabihin ng Diyos, mamatay ka na, tanga, impyerno ka na. O, yun yung sagot. Kaya hindi nyo marinig ang Diyos. Kaya lagi yung nasa isip, pinatawad ka ng Diyos. Tawad sa kabu. Kung hindi ka ba inutil mag-isip, paano ka patawarin ng Diyos? Datigin mo lang yung ginawa mo. Nakasama dahil hindi mo na kayang gumawa dahil mamatay ka na lang. Di ba? Tapos sasabihin mo sa sarili mo, lakas ng loob mo na pinapatawad ka. Ikaw ang nagsabi nun, di ang Diyos mismo. O, ngayon, pag nalagutan ka na, wala na. 9 na araw ka na lang. Manatili dito. Pag 9 na araw, yun yung hukman ka na. O, wala ka ng tika-tika doon. Pagharap mo sa Diyos, tatanungin ka na. Hoy, iho, iha. Last day mo na ngayon. Ba, sabi siguro ng kaluluwa, wala akong natrabaho din last day. Ha? Tatanungin niya, alalahanin mo muna nakaraan mo. Paktay na. Ang naalala mo lang, yung nagawa mong masama. Yun yung nangumbisal ka na sa harapan ng Diyos. Dahil yun ang kinumbisal mo, sabi ng Diyos, doon ka sa impyerno para pagdusahan mo ang mga nagawa mong kasalanan na hindi mo napagsisihan. O sasabihin mo, ay tika-tika mo na, Panginoon, wala nang tika. Dito sa lupa, may tika. Pero dito, wala nang tika-tika. Pagservisyohan mo na yun. O, di ba? Pero may pag-asa kang mabuhay. Pag-reincarnation. Pero nadaan ka nga ng susunugin ka muna para maging malinis ka. Malinis ang kaluluwa mo. Parang dito sa mata sa lupa na mayroon kang pagkataon na makalaya. Pero pagsilbihan mo muna doon sa kulungan ang ginawa mo. Pero kung napaghanda ka, marami bang kasalanan na nagawa mo, pero hindi mo na inulit, hindi mo na narinig siya sa lalo, wala ka namang nabasa at napanood, pero na-realize mo na ang ginawa mong mga bagay na yan ay masama, dahil nakasakit ka ng damdamin, o nakalampang-lamang ka sa kapwa, ay hindi mo na talaga ginawa. Then realize mo na mali itong mga bagay na ito. Masarap mabuhay na wala tayong ginawang masama at wala tayong nasaktan. So hindi mo na inulit. So habang lumalakad ang mga araw, yun yung buhay mo. Ngayon, sa maraming kadalanan, namatay ka. Tatanungin ka ng Diyos,
Oy, Pedro, alalahanin mo ang nakaraan mo. Siyempre, wala ka nang maalala eh. Kasi, hindi wala ka nang ginawa, di ba? So, ang sagot mo naman doon, wala akong maalala. Ang naalala ko lang, may isang tanah ako o ano man yung palala ng Diyos sa'yo. Ang sasabihin ng Diyos, sa paraiso ka. Kasi napagsisihan mo na eh. Anong alalahanin ng Diyos sa'yo? Di ba? Ikaw ang mangumpisa doon eh. Hindi naman Diyos mismo ang magsasabi. Ikaw mismo kasi yun yung maalala mo, yung ginawa mo ng masama. Bakit ikaw ang magsasabi? Kasi ikaw ang gumawa eh. Ngayon, nakikita ng Diyos yun ang ginawa mo. Magsinungaling ka man, alam ng Diyos yun. Katulad ng ginawa ko sa inyo. Ako ang mangupisal. Pero pag sa pangupisal ko sa inyo, hindi kayo aamin, yun yung mitsa sa buhay ninyo. Pag sinungaling man kayo sa Diyos, hindi niyo magawa yon kasi alam ng Diyos kung anong ginawa ninyo. Kaya sa impyerno pa rin ang punta ninyo. Pag sinabi niyo na wala kayong naalala, ibig sabihin, binura na ng Diyos yung ginawa mong kasalanan dahil nakikita ng Diyos sa haba ng panahon hindi mo na ginawa. Dahil yun ang sinabi niya, nasaan ang pagbabago at pagsisisi ng isang tao samantalang ulit ng mga bagay na ayaw ko. O di ba? Namalinaw doon na nakapaghanda ka na. So wala ka nang ipaalala, wala nang ipaalala ng Diyos sa iyo, wala ka nang ipang-umpisal din. Ba't pang-umpisal ka pa? Di ba? So simple lang sagot mo, wala kang naalala. Kasi wala kang dapat ipang-umpisal. So yun lang, maraming salamat sa inyo, nakinig. Thank you, Brother Nars.